Ano? Magsisinungaling pa kayo? Hindi niyo ba nakikita na kinakarma na kayo sa mga panlolokong ginagawa niyo? Akala niyo ba hindi ko alam? Mga sinungaling kayo. Mga mapagsamantala. Ngayon, lasapin niyo ang lahat ng paghihirap namin dahil lamang sa kagustuhan niyong kumita ng pera. Hindi ko babawiin ang sumpa ko sa inyo hanggat hindi niyo pinagsisisihan ang mga kasalanan niyo. Huwag! Maawa ka, iha! Maawa ka! Matanda na kami at marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Huwag mo naman kaming pahirapan. Patawad na! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Magtiwala ka sa akin. Huwag ka mag-alala, wala akong gagawin masama sa'yo. Kailangan mo lang makawala sa itim na kapangyarihan. Hanggat nakatali ka riyan, hindi mo na magagawa mamuhay na malaya. Magiging lapitin ka na ng tukso ng demonyo para maghiganti sa mga tao na makakasamaan mo ng loob. Bibigyan ka niya ng maraming dahilan para magalit hanggang sa tuluyan mo ng maisangla ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ngayon, tatanungin kita, gusto mo bang kumawala sa itim na kapangyarihang bumabalot sa'yo o buong puso mo nang tinatanggap ang pagiging mambabarang mo? Taon 2018, Ilocos. Bandang 6:00 ng gabi, abala sa kusina at patakbo-takbo sa may sala si Liana kapag may naririnig na tricycle sa kanyang bahay. Paparating kasi ang best friend niyang si Jace. Magkaklase sila sa kolehiyo at yun lamang ang nag-iisa niyang kaibigan na pinagkakatiwalaan. Mula kasi nang mabiktima ng bullying noong siya ay nasa high school pa lamang, mas naging mapili na siya sa mga taong kinakausap at pinagkakatiwalaan. Ulila na sa ina si Liana mula nang siya ay bata pa. Laking lola at ang tatay niya naman ay may iba ng pamilya. May maayos na trabaho yon, kaya naman sinusustentuhan niya pa rin ang dalaga sa pag-aaral nito. Habang nag-aaral, kumikita rin si Liana bilang isang content writer sa isang online website. 2 taon na rin mula nung pumanaw ang kanyang lola, kaya naman kahit mahirap ay pinilit niyang bumangon at mamuhay ng mag-isa sa kanyang buhay. Habang pabalik-balik sa kusina at sa sala, hawak ang sandok sa pagluluto, ay pasilip-silip yun sa bintana. Napatili pa ang dalaga nang tumigil ang isang tricycle sa tapat ng tarangkahan. Agad tumakbo sa kusina at pinahinaan ang apoy ng kalan bago tumungo palabas ng bahay. Jace! Ang tagal mo, ha? Kanina pa kaya kita hinihintay. Halika, tuloy ka. Nagluluto ako eh. Wow, parang may nabago sa bahay mo, ah. Anong nabago? Yung pintura. Pinapalitan ko lang. Maganda naman, diba? Oo, maganda naman. Pwede na. Ay, parang napilitan ka lang eh. Basta sa mata ko, maganda yan. Tapos, pasok at tulungan mo ako magluto ng dinner natin. Hindi ka ba natatakot dito? Bakit naman ako matatakot? Dito na ako lumaki at wala namang dapat katakutan. Multo? Yung kinukwento ko sa'yo na nagpaparamdam dito? Wala yun? Sanay na ako doon? Nadadala naman sa pakiusap at saka sigurado si Lola lang yon. Siyempre, hindi naman niya ako iiwan na mag-isa dito. Ay, seryoso ka ba? Huwag ka naman nananakot. Dapat pala. Hoy, huwag kang anduwag dyan. Para namang hindi kayo close ni Lola. Paborito ka kaya nun. Sige na, ilagay mo na doon sa kwarto yung gamit mo tapos sumunod ka na rito sa kusina. Ay, bukas ba yung ilaw doon? Samahan mo naman muna ako. Ito parang ewan. Bakla ka ba? O hindi ah. Halikan kita dyan eh. Takot lang talaga ako sa multo. Kaya mo? Takot sa multo pero addict naman sa horror movie. Ay, akin na nga. Ako na maglalagay. Lola, pakikurot nga sa singit tong si Jace. Matapos mailagay ang bag ni Jay sa kwarto, ay agad na rin silang tumungo sa kusina at doon ay nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Ang laki nitong bahay. Pwede mong parentahan yung kabilang kwarto para may kasama ka dito. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko kailangan ng kasama dito sa bahay. At saka, ayaw kong galawin ang kwarto ni Lola. Maraming mga importanteng gamit doon.
Mamaya ipapakita ko sa'yo. Mahal na mahal mo talagang lola mo, no? Siyempre naman, alam mo naman lahat ng sakripisyo ni Lola para sa akin, para protektahan niya ako. Ang dami kong natutunan sa kanya, ang dami-dami niyang tinuro sa akin, kaya kahit iniwan niya na ako, alam ko na kaya ko ng mag-isa, kaya ko ng protektahan ng sarili ko. Teka, naalala ko, sabi mo sa akin, mambabarang ang lola mo. Totoo ba yun? Oo, pero tinalikuran niya ng pambabarang mula nung nagkasakit na siya. Ay, sabi niya kasi kapag ginamit ang aklat ng karunungan sa masamang paraan, may mangyayari din daw na hindi maganda. Pakiramdam ko nga, dahil dun sa ginawa niya sa mga nambuli sa akin noon, kaya nagkaroon siya ng malubhang sakit. Ano ba nangyari sa mga kaklase mo noong... Ay, hindi ko na alam. Umalis na rin kasi kami pagkatapos mangyari yon. Kita mo tong peklat ko sa braso, tapos tong paso ko sa likod? Kagagawan nila lahat to, kaya ano man ang ginawa sa kanila ni Lola, dapat lang yun sa kanila. Ay, naiintindihan ko na kung bakit. Kung bakit ikaw lang ang kaibigan ko at wala akong tiwala sa iba? Kaya ang tingin nila sa akin weird, masamang tao, maldita at ano pa ba? Kapag tiningnan ka kasi sobrang sungit mo, alam mo yung konting pagkakamali mo lang tatamaan ka talaga? At saka sa sobrang galing mo sa klase, sinong di mai-intimidate sa'yo? Ay, kailangan ko lang magmukhang masungit, matapang, at maging magaling dahil naranasan ko na kung paano apak-apakan at laitin, kaya ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako papayag na mangyari ulit sa akin yon at sa mga taong importante sa akin. Kaya mo ba ako kinaibigan para tigilan na ako ng mga... Oo, nung nakita kita na binubuli, naalala kong sarili ko sa iyo eh, at saka alam ko na mabait ka at mapagkakatiwalaan. Halika, upo ka na. Kain na tayo. Kailangan natin matulog na maaga. Mahaba-haba ang biyahe natin bukas. Naamoy ko na ang empanada sa vegan. Matapos maghapunan ng dalawa, agad na ring nag-asikaso ng mga gamit niya si Liana. Pagkatapos ay hinila nun ang binata papunta sa isang kwarto. Uy, ano na naman bang iniisip mo? Di ba sabi ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo yung kwarto ni Lola? Ay, oo, pero okay na. Okay lang naman kahit hindi ko na makita. Ay, halika na. Meron din akong kukunin. At wala nang nagawa pa ang binata dahil hinila na siya ni Liana papunta sa nasabing kwarto. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Jace sa kanyang katawan nang tumambad ang muka ng lola ni Liana sa lumang larawan na nakadikit sa pader. Akala ko talaga. Masyado ka. Ang ganda-ganda kaya ng lola ko dyan. Ang gandang mangkukulam, di ba? Teka, heto. Dito nakatago ang mga gamit niya sa pambabarang. Nanlalamig na ang kamay ni Jace, sabay na palunok ng laway habang tinititigan ang mga gamit na ipinapakita sa kanya ng kanyang kaibigan. Liana, huwag mong pakikialaman yan. Baka mamaya maging mambabarang ka rin. Ay, Jace, kung mambabarang ba ako, magagalit ka sa akin? Hindi mo na ako kakaibiganin? Hindi ko alam. Huwag mo na lang kasing pakialaman yan. Naiihina ako sa takot eh. Ewan ko sa'yo, pero seryoso ako ha. Marunong akong mambarang. Tinuruan ako ni Lola na gamitin ang mga to. Pero huwag ka mag-alala. Marunong ako, oo, pero hindi ko pa naman nagagamit yan. Pero dahil pupunta tayo sa malayong lugar at kailangan natin ng pamalakasang proteksyon, dadalhin ko to. Yan na naman eh. Lalo lang tayo mapapahamak sa ginagawa mong yan eh. Hindi yan. Trust me, bro. Akong bahala sa'yo. Halos hindi makatulog si Jace dahil sa mga nalaman niya kay Liana. Sa mahigit 4 na taon nilang pagkakaibigan ay sadyang malalim na ang kanilang samahan. Kaya hindi niya inaasahan na may lihim pa pala siyang matutuklasan tungkol sa dalaga. Ay, ikaw na. Ikaw nang maraming alam at pati pambabarang ay talaga naman. Ay, salamat, dinalaw rin ako ng antok. Ay,
Ang ganda-gandang babae, lakas humilik, humahagok pa. Mukhang itong hindi magpapatulog sa akin eh. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, nasa terminal na ng bus ang magkaibigan. Agad rin naman silang nakasakay. Inabot ng 10 oras ang kanilang biyahe. Pasado 5:00 nang makarating sila sa nasabing lugar. Pagkababa ng bus ay agad naman silang sinalubong ng isang matandang lalaki. Iha! Iho! Mukhang pagod na kayo sa biyahe ah. Meron akong alam na transient house dito. Malapit lang yun. Sumunod kayo sa akin at nandun kasi nakaparada ang tricycle ko. Salamat po, Lolo. Huwag po sanang masyadong... alam niyo na. Oo naman. Murang-mura lang. At saka, kaibigan ko may-ari noon. Kung minsan ay ume-extra din ako ron bilang tagalinis. Sa katunayan ay dun ko lagi dinadala ang mga tayong pumupunta rito dahil mabait ang may-ari at maayos ang kanilang panuluyan. Aba, ayos. Mabuti naman po kung ganun. Basta akong bahala sa inyo. Sakay ng tricycle, dinala sila ng matanda sa nasabing transient house. Nagkatinginan naman ang dalawa nang mapansin na medyo malayo-layo na ang kanilang binibiyahe. Manong, akala ko ba malapit lang? Bakit po dito pa tayo dumaan? Lubak-lubak at aray ko naman. Ha? Ano yon, Ineng? Hindi kita maintindihan. Masyado mahangin. Malapit na tayo. Umiwas lang tayo sa traffic. Ano raw? Naintindihan mo ba? Ha? Hindi nga rin eh. Hayaan mo na. Ang importante, makarating tayo sa pupuntahan natin. Ilang sandali pa, tumigil na ang tricycle sa isang poste malapit sa gate ng isang transient house. Sinulya pa ng dalawa ang bahay na yon na yari sa pulang bricks at kahoy. Mukhang okay naman. Pwede na. Sa tingin mo, Jace? Oo, maganda. Kaya lang... Ma'am, sir, ay kukunin ko na po sana yung bayad ninyo. Ay, oo nga po pala. Sorry po. Magkano po, Manong? Ay, pwede ng 100. Okay po. Heto po. Salamat po. Ay, Ineng, kulang pa ito. Ho? Sabi niyo po kasi 100, di ba? Oo nga, 100 ang bawat isa sa inyo. Yun pala. Eto po. Grabe, ang mahal po pala ng pamasahe rito sa inyo. Ay, ganun kapag special. Kapag pupunta kayo sa paradahan, ay maghihintay pa kayo ng matagal. Sandali lang. Sumunod kayo sa akin. Baka sakaling makadiscount kayo. Sasabihin ko lamang ay kamag-anak ko kayo. Aba, ayos pala to si Lolo Max. Teka lamang at... Ang bait nyo naman, Lolo Max. Medyo may kamahalan nga lang maningil ng pamasahe. Grabe, 100. 5 sakay ko na ng tricycle yun dun sa atin eh. Oo, pero hayaan mo na. Ganun talaga. Kanya-kanyang diskarte para kumita ng pera. Hindi bale. Basta ang importante, mag-enjoy tayo. Alam mo, hindi na natin magagawa to kapag may trabaho na tayo. Buti kung mag-stick na ako sa trabaho ko online. Kaya lang, sayang naman ang inaaral ko. Sa hirap ng pinagdaanan natin sa accounting course natin dati, hay nako, kailangan na rin mag-enroll para sa review natin. Ang goal natin, pumasa at maging Certified Public Accountant. Samantala, hindi nila alam na mag-asawa tayo, ha? Ang sabi ko lang ay ipapakilala ko sila bilang mga kamag-anak ko. Alam mo na. Siya, basta para sa iyo, Tart. Sige na, papasukin mo na sila at kailangan na natin masimulan ang husay ko sa pagganap. Kaano-ano kita ngayon, Tart? Ano pa nga ba? Di utusan. Basta sumakay ka na lang. Sandali lamang, ha? Habang nag-uusap sina Jace at Liana, kinawayan naman sila ni Lolo Max at sumenyas na tumuloy na sila. Magandang gabi sa inyo. Tuloy kayo sa aming munting transient house. Ako si Lola Purita. Hindi niyo pagsisisihan ang pagpili sa amin. Sisiguraduhin ko na magiging komportable at masaya ang pananatili niyo dito sa amin. At dahil
kakilala pala kayo nitong si Max ay bibigyan ko kayo ng malaking discount. Ilang araw ba kayo dito? Kakilala? Opo, 5 araw po kami rito, Lola. 5 araw? 1.5 kada araw. Ay, sige, 7.5 na lamang. Yung mga kakailangan ninyo ay sandali nga. Max, ikaw ba'y bibiyahe pa? Ha? Ay, ako? Ay, teka, anong oras na ba? Ay, hindi na siguro. Ay siya, ikaw na mag-asikaso sa mga yan. Kaano-ano mo nga ba sila? Ay, mga pamangking ko sa tuhod. Siya, sumunod na kayo sa akin at ihatid ko kayo sa kwarto ninyo. Dadalawa lamang ang kwarto rito pero malawak. Yung isa ay sira ang aircon, kaya dito na lamang kayo. Bali may double deck dyan at heto na yung mga gamit ninyo. Kung ano man ang kailangan ninyo ay magsabi lamang kayo kay Aling Purita. Libre ang tubig, kape at pagkain. Kung gusto nyo namang bumili sa labas ay tawagan nyo lamang ako. Paano nga ba? Isave nyo ang number ko para kung sakali man na meron kayong pupuntahan, ako nang bahala sa inyo. Total ay may tricycle naman tayo. Hindi na nag-alangan pa ang dalawa nung mga oras na yun. Tila ba lahat ng sinasabi ni Lolo Max at ni Lola Purita ay sinang-ayunan na lamang nila. Habang nagpapahinga at nag-aayos ng kanilang mga gamit sa kanilang kwarto, masinsinan namang nag-uusap ang dalawang matanda. Tart, halika nga. Halika dito, dali. Mukhang tiba-tiba na naman tayo ngayon. Ang galing-galing naman talaga ng tart ko. Siya, magluto ka na ng adobo at batchoy para sa mga bisita natin. Titimbrehan ko na rin si Badong at bukas na bukas ay siguradong makakatanggap na naman siya ng grasya. O di kaya naman ay puntahan natin sila mamaya kapag tulog na ang mga bisita natin. Tart, ako na ngang naghahanap ng customer ay ako pa magluluto para sa kanila. Anak ng... Nagrereklamo ka ba, Tart? Baka gusto mong matulog sa labas ng kulambo mamaya. Ay, eto na nga magluluto na. Tart, baka naman pwede mo akong tulungan. Kita mo to, naka-1,000 na ako ngayong araw. Tsaka pakis nga. Tumigil ka nga dyan, baka makita tayo. Wala naman talaga akong masabi sa kasipagan ng tart ko. Siya, halika na sa kusina at magluto na tayo. Akin na 1,000 at baka malaglag pa kung saan. Dito sa Braco siguradong dadami at hindi magagastos yan. Ay, mukhang naisahan na naman ako ng tart ko Abat, parang sa kanya lamang hindi umi-epekto ang palipad hangin ko. Ano yon, Tart? Ay, wala. Ang sabi ko ay kailangan na natin magluto para bago mag-8 ay makakain na yung dalawa. Ano sa tingin mo? Magkaibigan sila o mag-asawa? O magkasintahan? Sa tingin ko ay magkaibigan, Tart. Parang nung kapanahunan lamang natin. Magkaibigan lamang tayo dati, hindi ba? Kaya lang ay mapilit ka. Hoy, tigilan mo nga ako. Kung hindi ako nagkakamali ay ginayuma mo lamang ako. Ay, teka. Hindi ko gusto yung pinupunto mo, ha? Parang ikaw pa talaga ang napilitan. Sandali nga't iimpake ko na itong mga gamit mo. Tart naman. Masyado naman mainitin ang ulo. Nagbibiro lamang ako Uminom ka na ba ng maintenance mo? Tubig. Malamig na tubig gusto mo? Hindi mo ako madadaan sa paganyan-ganyan mo, ha? Asikasuhin mo ng pagluluto bago mandilim ang paningin ko. Teka, may tumatawag. Oy, Mare, nako, hindi ako pwede ngayon. Meron kasi kaming customer. Oo, sa susunod na lamang, ha? Sige, pupuntahan na lamang kita dyan. Matapos magluto, ay agad na silang naghain para kina Jace at Liana. Sige na, ako nang bahala dito. Katukin mo na sila. Baka nakatulog na mga yon dahil sa matinding pagod sa biyahe. Sigurado yan. Mga mukhang galing Maynila at may kaya sa buhay. Kaya siguradong hayahay na naman tayo nito. Huwag lang tayo mabubuking at baka tayo ay malintikan. Tumanda na tayo ng ganito Minsan wala namang nagreklamo
binibigay naman natin ang nararapat na serbisyo para sa ating mga bisita. Sobra-sobra pa nga, hindi ba? Agad nang tumungo sa kwarto ng dalawa ang matanda at kumatok. Ma'am, sir, nakatulog na ba kayo? Ay, kumain po muna kayo. Sandali lang po. Tulog na tulog at talaga namang humihilik pa rin. Parang, ang banas ah. Mukhang 1 taon nang hindi nalilinisan ang aircon. Liana, gising. Kakain na. Grabe, sobrang napagod ako sa biyahe. Ang sakit ng katawan ko. Tara na, gutom na rin ako eh. Ano kayang ulam? Sa may veranda dinala ng matanda ang kanilang pagkain. Presko kasi at maganda ang tanawin doon. Marahan pang binubulungan ang pagkain at inumin ng dalawa upang maging mas matagumpay ang kanilang plano. Ay, maupo na kayo. Pagtapos na kayong kumain, iwan nyo na lamang yan dyan at ililigpit ko na lamang mamaya. Wow, si Lola Purita po ba nagluto ng lahat ng ito? O may iba pa po kayong kasama dito? Ako nagluto niyan. Kami ni Aling Purita. Ano kasi, nagkasakit daw yung kasama niya dito. Siya, kumain na kayo. Bukas ay, anong oras ba tayo aalis para mapaghandaan ko? Dito na lang din ako makikitulog. Naku, sobrang bait niyo naman po. Salamat, Lolo Max. Huwag kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa 5 araw nyo. Basta samahan niyo lang po kami sa mga gusto naming puntahan. Mahirap po kasi mag-commute eh. Ay, naku, totoo yan. Mahirap nga at mas magastos pa. Tsaka delikado rin mag-commute. Kapag inabot kayo ng gabi, baka magkanta ligaw-ligaw pa kayo. Mahirap na, baka mabiktima pa kayo ng masasama ang loob. Sige na, maiwan ko muna kayo. Magpakabusog kayo, ha? Masarap yan. Nagpasalamat namang muli ang magkaibigan bago tumalikod si Lolo Max. Sarap naman sila sa mga pagkain na inihain ng matanda. Pagkatapos, agad naman na silang dinalaw ng antok at bumalik sa kanilang kwarto. Kinaumagahan, maaga silang gumising. 7:00 pa lamang nagsimula na silang bumiyahe para puntahan ang mga sikat na pasyalan sa nasabing lugar. Masayang-masaya ang magkaibigan at mula sa malayo nakangisi naman si Lolo Max na pinagmamasdan ang mga yun. Sige lang mga bata, magpakasaya na kayo dahil bukas ay hindi na kayo makakagala at makakahalakak sa tuwa. Ay, teka, matawagan nga muna ang tropa ko. Hello, Badong! Nasabi na ba sa'yo ni Tart? Ihanda mo na mga halamang gamot mo dyan. Oo, ako na ang bahala. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawang matanda. Maya-maya ay bigla namang dumilim ang paligid, kaya naisipan ni Jace at Liana na tumakbo na papunta sa kinaroroonan ng tricycle kung saan naghihintay si Lolo Max. Bilisan mo na, Liana. Baka bumagsak na yung ulan. Grabe, kung kailan pagod na tong pa ako, tsaka naman uulan. Pero sobrang ganda ng mga pasyalan dito at masasarap din ang pagkain. Siguradong mas marami pa tayo mapupuntahan bukas. Oo, malamang. At sigurado rin na bagsak ang katawan natin ito mamaya. Bilisan nyo na, uulan na, hoy! Agad nang pinaarangkada ni Lolo Max ang tricycle matapos sumakay ang magkaibigan. Mahigit 1 oras ang biyahe nila mula sa kanilang pinuntahan pabalik sa transient ni Lola Purita. Nang makarating sa bahay ng matanda ay pasilip-silip pa si Liana at ikinakalat ang paningin sa kabuuan ng transient house. Bakit, Iha? May hinahanap ka ba? Wala naman po, Lolo. Napansin ko lang po na parang walang imahe ng santo, santa o kaya krusman lang dito sa transient house. Iba po bang relihiyon ni Lola Purita? Ay, nandito na pala kayo.
Ay, nandyan po pala kayo, Lola. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Oo. Pasensya na. Hindi kasi ako mahilig sa mga anito at kung ano-ano. Puros lamang halaman ang laman ng bahay na ito. Pero Katoliko rin naman ako. Hindi rin ako palasimba katulad ng iba na halos linggo-linggo ay naninikluhod sa Diyos. Alam nyo kasi, naniniwala ako na mas lapitin ng tukso ng demonyo ang mga taong palasimba. Tumuloy na kayo sa may kusina. Kumain na kayo. Nakaluto na ako. Salamat po, Lola. Kaya lang, Jace, nagugutom ka ba? Busog na busog pa kasi ako eh. Busog pa rin ako. Ang dami kaya nating kinain na kung ano-ano kanina. At saka, parang mas gusto ko na lang matulog. Ako rin po. Siya, mukhang ang napagod kayo. Sige na, bukas ay agahan nyo na lamang gumising para makapag-almusal ng maaga. Salamat po, Lola Purita. Halika na, Liana. Po? Ay, oo nga po pala. Heto po. Idagdag nyo na rin po ito dyan. Aba, napakalaking halaga naman nito. Sigurado ba kayo? Ay, oo naman po. Siguradong sigurado. Walang-wala pa po yan sa maayos na serbisyo nyo at kabaitan nyo sa amin, Lolo Max. Good night po. Walang anuman mga apo. Sige na't magpahinga na kayo. Matapos magligpit ng damit ay agad nang humiga si Liana. Si Jace naman nakaupo lamang sa kanyang higaan habang nagsiselfone at tinitingnan ang mga kuha nilang larawan ni Liana. Napahawak siya sa leeg nang makaramdam na parang nangangalay yon. Napilitan na yung magpalit ng damit sa banyo at pagkatapos ay humilata na rin. Pagkahiga niya, naramdaman niya na tila ba lumulubog siya sa kanyang higaan. Ano ba nangyayari sa akin? Ba't parang nahihilo ko at... sobrang pagod lang siguro. Makaidlip na nga rin. Sinilip niya pa muna ang kanyang kaibigan na noon ay nakanganga at mahimbing nang natutulog. Napangisi pa yun bago tuluyang umayos ng pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Samantala, nang masigurong tulog na ang mga bisita, ay agad naman umalis ang mag-asawang sina Lolo Max at Lola Purita para puntahan ang kanilang kaibigang si Badong. Sakay ng tricycle, ilang minuto lang ay nakarating na sila sa tahanan noon. Tropa, buksan mo itong tarangkahan mong detale. Pambihira naman, saksakan ng higpit. Mas mahigpit pa kay Tart. Aray ko. Ano ba naman at basta-basta ka na lamang ng babatok? Masyado kasing pasmado yung bibig mo. Sandali. Hindi ko gaano makita. Madilim na kasi. May flashlight ka ba dyan, Max? Pambihira naman kasi. Bakit kailangan pang itali ang tarangkahan na yan? Para namang may mananakaw dito sa bahay mo. Mabuti pa kunin mo yung itak. Bakit naman? Anong gagawin mo sa itak? Aba, kunin mo na lamang. Huwag nang maraming tanong. Samahan mo ng kaunting bilis at uhaw na ako. Ano nga bang gagawin mo sa itak, Tart? Ipantutuli ko sa iyo, gusto mo? Tart naman, baka may makarinig sa'yo. Aba, ano naman? Kailan ba naging masama magsabi ng totoo? Bilisan mo naman, Dong Buds! Aba, mauubusan na ako ng dugo sa dami ng lamok dito. Heto na ang itak. Alam nyo kayong dalawa, tumanda na tayo't lahat-lahat, pero hindi nyo pa rin talaga ako matatalo sa diskarte. Agad na pinagtataga ni Lola Purita ang lubid na nakatali sa tarangkahan na yari sa kawayan. At napakamot ulo na lamang si Lolo Badong. Pambihira ka naman, Purita. Hindi ka man lamang nagbigay abiso. Sayang ang lubid. Ang mahal ng bili ko dyan. Mahal ba? Hayaan mo't bukas, bumili ka na lamang ng bago. O di kaya bibilhang kita. Yung mas mahaba para may pantali ka dyan sa leg mo kapag pagod ka ng maging tanga.
Ultimo pagtali ay hindi mo magawa ng tama. Siya, ano pang hinihintay natin? Pumapatak ang oras. Ang mabuti pa habang tumatagay ay pag-usapan natin ng mabuti at ihanda ang mga kakailanganin mo bukas. Agad namang inilabas ni Mang Dongbads ang isang bote ng basi, matamis na alak na gawa sa katas ng tubo. Nang magsimula na ang pag-ikot ng baso, ay sinabayan din yon ng kanilang pagpaplano para sa dalawa nilang bibiktimahin. Ano bang plano niyong gawin sa mga yon? Abay, kaya ng dati. Pagsusuka at sakit ng tiyan. Pagkatapos ay kailangan mo ng galingan at yung kunwaring ibibigay mong mga gamot ay siguraduhin mong hindi sasablay. Gumawa ka ng bago, yung hindi matutuluyang masira at mamatay yung mga pasyente natin. Siya, huwag kayong mag-alala. May bago akong gawang halamang gamot na mainam sa sakit ng tiyan. Doon naman sa sasapian ay diskarte na namin yon. Alam na namin ni Max kung paano. Matagal nang magkakaibigan ang tatlo mula nung sila ay mga bata pa lamang. Ang transient house naman na yon ay pinababantayan lamang sa mag-asawang matanda ng totoong may-ari dahil sa ibang bansa na permanenteng naninirahan ang mga yon. Isang dekada na ang nakalilipas. Iniwan nila bilang pasasalamat sa mag-asawa na matagal nang naninilbihan sa naturang pamilya. Dahil matanda na at sa hirap ng buhay, naisipan nilang gawin ang pambubudol upang kumita ng malaking halaga. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap at pagpaplano, ay sakto namang nakaubos sila ng 2 bote ng basi. Tart, uuwi na ba tayo? Abay, tulog na pala itong lintik na ito Napagod ata sa biyahe kanina. Tart, gumising ka. Uuwi na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Babangon ka hahambalusin kita nito. Tart, uwi na ba tayo? Nalasing ka ba? Ako pa talagang tinanong. Kaya mo pa ba mag-drive? Baka naman kung saan tayo sumadsad kapag... Kaya ko pa. Ako pa. Ugali mo kinakaya ko pagdadrive pa kaya lasing. Oo nga naman. Buti na lang talaga ikaw ang nakatuluyan ni Purita. Naalala mo, dati nag-jack and poy tayo kung sinong talo. Siyang manliligaw sa kanya. Abay, mga hinayupak na ito Hindi ko alam yan. Dapat sa inyo ay pinipingot sabay pinag-uuntog yung mga ulo niyong panot. Bahala kayo sa buhay niyo, mga buwisit! Manong naman kasi, bakit mo naman sinabi yon? Alam mo namang ang hirap paupain ng galit nun. Malilintikan talaga ako nito. Ay, Tart! Sandali lang, hintayin mo kung nagbibiro lamang si Badong. Ang sarap talaga ng buhay ko. Malaya, masaya, at walang sinusuyong babae. Hindi ng bababae. Gwapo lang, ipinanganak na pogi at mamamatay na pogi. Ay, makatulog na nga kasama itong unan na... Amoy lupa na. 1 taon ko na atang hindi nalalabhan ito. Di bali na nga. Ang importante, bukas, magkakapera ako. Magkakalaman na rin sa wakas ang pitaka ko. Samantala, nang makarating ang mag-asawa sa bahay, ay kapansin-pansin pa rin ang galit sa muka ni Lola Purita, na animoy hindi pa rin nahihimasmasan sa sinabi ni Lolo Badong. Tart, huwag ka nang sumimangot. Masyado ka namang maramdamin. Kalimutan mo na yung sinabi ni Dong Bads. Ang tagal-tagal na nun, hindi na nga sumasagi yun sa isip ko Tart, may pera ka pa ba? Wala na. Hindi ba halata? Ay, kaya naman pala siya, eto, ayan ang perang binigay sa akin ni Liana. Sa'yo na yan. Huwag ka na magalit, ha? Bati na tayo. Siya, kahit nagtatampo pa rin ako Sige na, bati na tayo. Matitiis ba naman kita? Mahal na mahal kita, Tart. Ay naku, ang sweet-sweet naman talaga ng Tart ko.
napakaganda kapag naabutan ng pera. Anong ibig mong sabihin, ha? Mukha akong pera? Ay, hindi. Ikaw naman. Halika na nga't matulog na tayo at baka mauwi pa sa away ito. Wala na akong ibang mayaabot sa iyo. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Liana dahil sa sunod-sunod niyang pag-ubo. Bumangon yun at sinapo ang kanyang noo. Nang mapansin ni Jace na gising ang dalaga, ay agad naman niyang sinilip ang kanyang kaibigan. Okay ka lang ba? Hindi eh. Masakit ang lalamunan ko at masakit din ang katawan ko. May lagnat din ako. Nasobrahan ka yata sa pagod. Sandali lang ha, may dala akong gamot. Eto, uminom ka para gumanda ang pakiramdam mo. Buti na lang, may tubig pa pala tong tumbler mo. Salamat, Jace. Ikaw, kumusta ka? Okay naman ako. Nakatulog nga ako eh. Nagising lang ako nung naramdaman kong bumangon ka. Teka, aray, ang sakit. Ano nangyayari sa'yo? Ay, sorry. Kailangan ko lang munang... Pambihira naman. Ang baho. Ano ba naman yan? Siguro sa mga kinain namin to. Paano kami makakagala bukas? Ay, Jace, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Kailangan ko lang ilabas lahat to. Nagpabalik-balik ang binata sa banyo ng gabing yun. Nagtatai at nagsusuka na rin. Uminom na rin siya ng gamot, ngunit hindi yun umiepekto. Namumutla ka na, Jace. Baka ma-dehydrate ka niyan. Mabuti pa humingi na tayo ng tulong kina Lola Purita at kay Lolo Max kung dito siya natulog. Wag na, kaya ko pa naman. Mamaya na lang kapag maliwanag na. Siguradong may istorbo lang natin yung mga yun. Mahirap talagang bumili ng pagkain kung saan-saan lang. Ay, sigurado ka ha? Tumabi ka na nga dito sa akin para hindi ka na pabalik-balik sa taas. Sabihin mo sa akin kapag sobrang sakit at hindi mo na kaya, ha? Huwag mo kong alalahanin. Matulog ka na para mawala na rin yan lagnat mo. Ay, pabugso-bugso ang sakit ng tiyan ko eh. At saka, hindi ko talaga maintindihan. Bakit tiyan ko lang ang nasira? Hindi ba dapat... Sorry, hala, sandali lang. Tumabi ka nga muna. Bilis, ang sakit. Bandang 5:00 ng madaling araw, nanlalambot na ang dalawa dahil sa patuloy na pagsusuka at pagtatae. Kapwa nanlalamig na ang katawan at namumutla na ang mga labi nila nung mga oras na yon. Nang kumatok ang matanda, ay nagulat naman yon nang biglang sumigaw si Liana. Lolo Max, tulong po! Gamit ang susi sa kanyang bulsa, nagmamadali niyang binuksan ang pintuan. Oh, ano nangyayari sa inyo? Tulungan niyo po kami. Kanina pa po masakit ang tiyan namin. Nagsusukat, nagtatay po kami. Si Liana po, ganun din. Sinabayan pa ng lagnat. Ay, Diyos ko, kaya niyo ba maglakad? Hindi na po. Nanghihina na po ako. Hindi bale, akong bahala. Sandali lamang at susundo ako ng manggagamot. Siguradong nausog kayo o baka nadali kayo ng taong may palipad hangin. Mamaya ako na lamang ipapaliwanag ha. Babalik din ako kaagad. Tatawagin ko lamang si Aling Purita para maasikaso kayo. Jace, hindi ko na yata kaya. Mamamatay na yata ako. Huwag ka nang umiyak. Mawawala din to. Huwag ka na matakot. Maya-maya pa, dumating na si Lola Purita at nag-aalalang nilapitan ang dalawa. Nako, ang puputla nyo na. Mahabaging ama, ay teka, kukuha lamang ako ng maligamgam na tubig para maibsan ang pananakit ng tiyan ninyo. Sandali, may mansanilya ako rito. Itaas niyo ang damit niyo at papahirang ko. Ano bang kinain ninyo kahapon? Marami po, Lola, kaya hindi na po namin alam kung alin ang nakasira sa tiyan namin ni Liana. Ngayon lang po ako nakaranas ng ganito sa tanong buhay ko. Nagpasalamat naman ang dalawa sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kanila ni Lola Purita.
Ang hindi nila alam, habang nag-aasikaso sa kusina ang matandang babae, napapahagikgik pa yun sa tuwa dahil kitang-kita niya kung papaano paniwalang-paniwala sina Jace at Liana sa kanilang kalokohan. Samantala, nang makarating si Lolo Max sa bahay ni Lolo Badong, mahimbing pa ang pagkakatulog noon. Bading! Badong! Bumangon ka na nga dyan! Pambihira naman, anong oras na itulog ka pa rin? Bakit? Anong oras na ba? Nandyan na ba yung mga... Ay, mukhang nadali ko ata ng malala. Ba't kailangan mo na magmadali? Puntahan mo na lamang sa bahay at hindi na makatayo sa sobrang sakit ng kanilang tiyan. Nalintikan na. Baka naman matuluyan ang mga yon. Sandali lang. Kukunin ko lamang yung mga gamot. Teka, ano na nga ulit yung orasyon na tinuro mo sa akin? Nakalimutan ko na naman. Eto, babasahin ko muna habang nasa biyahe tayo, ha? Anak naman ng teteng Badong, oo. Ang tagal-tagal na, hindi mo pa rin nakakabisayan. Alam mo naman ang kapasidad nitong utak ko. Pasensya ka na. Babawi na lang ako sa lupit na mga halamang gamot na bagong gawa ko. Siguradong epektibo ito. Para malaman mo, hindi ikaw ang nagpapagaling sa kanila. Ako rin ang bumubulong sa hangin para manumbalik ang pakiramdam nila. Naku, Badong ka, oo. Di sanay ako na lang ang nag-aabang ng mga turista at ikaw na lang ang albularyo. Pambihira naman, oo. Huwag ka na magreklamo. Ano magagawa? May bukod sa wala ka naman tricycle, takot ka rin na magmaneho. At saka, takot ka rin sa maraming tao. Hoy, Badong, kumising ka nga dyan. Hindi ko malaman kung nananaginip ka pa ba sadyang ulianan ka na. Hindi bali ng ulianin, hindi naman panot. Umayos ka dyan. Baka upakan kita, makita mo. Kapag ako napikon sa'yo, lagas yan lahat ng buhok mo. Huwag mo akong sinusubukan. Ito naman, hindi na mabiro. Pasyado mo nang gamit na gamit yung pagpapalipad hangin mo. Kapag nataon na may alam sa ganyan ng mga biktima natin, siguradong malilintikan tayo. Kapag nagkataon, kayo na lang sana mag-asawa. Para naman dadalaw na lamang ako sa inyo. Sumakay ka na nga lamang. Bilisan mo. Nang makarating ang dalawa sa transient house, nagmamadali ng bumaba ng sasakyan sina Lolo Badong at Lolo Max. Bilisan mo na at sumunod ka na sa akin. Ayusin mo yung pag-arte mo, kung hindi tatamaan ka talaga, makita mo. Ang init naman ng ulo mo, Maximo. Kalmahan mo lang, kayang-kaya ko to. Nang makarating sa kwarto na magkaibigang dayo, nabunutan naman ng tinik si Lola Purita na totoong nag-aalala na sa dalawa dahil halos wala na yung mga malay. Sinimulan nung gamutin ang dalawa sa pamamagitan ng pag-usal ng mga kakaibang salita. Kahit nanlalambot at nakapikit si Liana, tila nababahala siya sa mga sinasambit na salita ng albularyong kasama ni Lolo Max. Matapos silang painumin ng halamang gamot mula sa isang bote, ay pasimple namang bumubulong sa hangin ang isa pang matanda. Bigla na lamang uminit ang pakiramdam ng dalawa at nanumbalik ang kanilang lakas. Gayon din ay nawala na ang pananakit ng kanilang tiyan. Maliban na lamang sa sakit ng ulo ni Liana. Marahil ay palipad hangin ang dahilan na nangyari sa inyo. Siguro ay may taong nagambala ninyo sa pamamasyal ninyo kahapon. Paano niyo po nalaman na namasyal kami kahapon? Naikwento sa akin ni Max kanina. Buti, nataon na hindi pa ako nakakaalis. Pupunta pa kasi ako sa kabilang baryo para manggamot. Sakto naman na dumating siya. Salamat ho, Lolo. Ang galing nyo naman po. Akala ko po kasi kanina katapusan ko na. Mabuti na lang ho at dumating kayo at mabisa yung gamot na pinainom nyo sa amin. Pati na rin ho yung orasyon na ginawa ninyo. Hindi lahat nabibigyan ng Diyos ng ganitong kakayahan upang makatulong sa nangangailangan. Kaya hindi lamang kayo dapat sa akin magpasalamat, kundi sa Amang nasa langit. Walang sakit na hindi mabibigyan ng lunas kapag malakas ang pananampalataya sa Kanya. Matanong ko lang po, ilang taon na po kayong nanggagamot at nasa lahi niyo po bang... Heto, naglugaw ako.
kumain muna kayo at siguradong nagugutom na kayo. Ay, salamat na lamang. Uuwi na rin kasi ako at may lakad pa ako. Pero kung magpupumilit kayo ay pakibalot na lamang. Pasensya ka na. Ang totoo ay para sa mga bisita namin yan. Abat, napakadamot naman talaga ng matandang ito, oo. Magkano ho ang bayad sa... Ay, ikaw. Ang ibig kong sabihin ay kayo na ang bahala. Inabot ni Liana ang kanyang bag at kinuha ang kanyang pitaka. Habang ginagawa niya yon ay muling nag-usal sa hangin si Lolo Max. Iniabot ng dalaga ang 2,000 sa matanda na halos manginig pa ang kamay sa laki ng perang kanyang ibinigay. Bahagya pa yung tumingin kay Max at pinandilatan naman siya ng kaibigan. Maraming salamat dito, iha. Siya, magpapaalam na ako. Kung sakali man na may maramdaman kayo ay ipatawag niyo lamang ako kay Max, ha? Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Nagpaalam naman si Lolo Max na ihahatid niya ulit si Badong sa bahay nito. Habang naglalakad palabas ng tarangkahan, patakbo namang sinundan ni Lolo Max ang kanyang kaibigang si Badong. Tropa, sandali. Aba, ayos. Naka2,000 ka sa loob lang ng ilang minuto, ha? Ano? Baka naman nakakalimutan mong kanina bisit na bisit ka sa akin. Ngayon na may pera ako ayan na, 1,000. Ano? Huwag mong sabihin na kulang pa yan. Oo na, tama na to. Mamaya ulit, ha? Siya, sige. Basta, sunduin mo lamang ako. Mahal ang pamasahe. Nagtitipid ako, tayo kung mabawasan itong malutong-lutong na 1,000. Samantala, matapos maiwan ang magkaibigan sa kwarto, nakahawak naman sa kanyang ulo si Liana na animoy gulong-gulo ang kanyang isipan. Ayos ka lang ba? Nahihilo yata ako, Chase. Parang kinukutuban ako at may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maintindihan at hindi ko maipaliwanag pero... Matulog ka kaya muna. Napuyat lang tayo kaya para tayong lutang na hindi maintindihan. Isa pa, hindi pa rin gaanong bumababa ang lagnat mo. Naisip ko lang kasi yung sinabi ng matandang albularyo kung palipad hangin ang dahilan kung bakit tayo nagtae at nagsuka, kaya ko namang labanan na may gawanan sa atin. Ang sama naman ng ugali niya. Wala naman tayong ginawang masama para pahirapan tayo ng ganon. Gusto lang naman nating mamasyal dito sa kanila. Huwag mo na munang isipin yan. Ang importante sa ngayon, magpalakas at ikaw, gumaling ka na. Ay, mabuti pa nga itulog ko na lang muna to. Pero pasasaan ba't may kalalagyan ng mga gumawa nito sa atin? Buong araw na nagpahinga sina Jace at Liana. Inasikaso at maya-mayang kinukumusta naman sila ng 2 matanda. Nang sumapit ang gabi at tapos na sila maghapunan, napansin ni Jace ang pagkabalisa ni Liana. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? May nararamdaman ka na naman? Chase, pakiramdam ko, alam ko na kung sino may gawa sa atin ito. Buong maghapon, pinagmamasdan ko ang kilos ni Lolo Max at ni Lola Purita. Pinaglalaruan nila tayo. Isa sa kanila o maaaring pinagkakaisa nila tayo. Anong ibig mong sabihin? Liana naman, ayan ka na naman eh. Nananakot ka na naman eh. Ano ba? Hindi kita tinatakot. Sigurado ako sa... Liana, anong... Lumayo ka sa akin. Huwag ka lalapit. Huwag mo akong susundan. Tumakbo yun palabas, nakasalubong ang 2 matanda at hinarangan yon. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Papatayin ko kayo. Ay, Diyos ko. Ano na naman ang nangyayari? Hindi ko po alam. Bigla na lang po siya nagkaganyan. Patuloy sa pagpupumiglas at nang mabitawan ay tumakbo yon ng mabilis hanggang sa mahulog sa may hagdanan. Liana! 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 Gumising ka! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit sa akin!
Mukhang pinaglalaruan siya ng isang tao na may itim na kapangyarihan. Tara na, kailangan natin siyang dalhin sa albularyo habang hindi pa huli ang lahat. Habang binubuhat nila si Liana papunta sa tricycle, napansin ni Jace ang kakaibang tinginan ng dalawang matanda. Gayon din ang pasimpleng pagbuka ng mga labi noon na animoy may inuusal na mga salita. Kinabahan man ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nang makarating sila sa bahay ng albularyong si Badong, ay laking gulat niya na animoy nakahanda na ang mga gamit at tila mga bagong pitas lamang ang mga tangkay ng dahon. May isang baon ng nyog na may lamang uling at humahalimuyak ang amoy ng insenso at kamangyan. Sa pagkakataong yun ay napagtagni-tagni na niya ang mga pangyayari. Agad namang sinimulan ang ritual at kapansin-pansin na ang mga inuusal na salita animoy kathang isip lamang. Nababasa ni Jace ang ekspresyon ng mga mukha ng matatanda, gayon din ang mga nais ipakahulugan ng kanilang pagtitinginan. Nang maayos na ang kalagayan ni Liana, ay pasimpleng lumabas ng tarangkahan si Jace. Balisa at nag-iisip kung paano nila matatakasan ang kinasangkutang sitwasyon. Siguradong may pinaplano pa sila sa amin. Kailangan na naming umalis. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Natatakot po ako. Habang nakatayo at balisa si Jace, nilapitan yon ng isang babae. Iho, anong ginagawa mo dito? Dayo ka ano? Opo. Bakit ho? Nako, nadali kayo ng matatandang manloloko. Ang mabuti pa'y umalis na kayo. Mauubos ang pera niyo sa mga yan. Modus nila yan at marami na silang nabiktima. Mag-iingat kayo sa kanila. Lalo lamang nakaramdam ng takot ang binata. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipahalata sa matatanda na alam niya na ang katotohanan. Bandang 8:00 ng gabi nang makabalik sa transient house ang mga yun. Matapos maghapunan ay agad na isinara ni Jace ang pinto at kinakabahan na naman sa kung anong posible mangyari sa kanila ng gabing yon. Oh, bakit? May problema ba? Oo. Ang totoo, mukhang tama ka, Liana. Yung sinabi mo sa akin tungkol sa matatanda, totoo yun. Nilapitan ako ng isang ali kanina at sinabi sa akin ang tungkol sa sikreto nila. Pinaglalaruan nga nila tayo. Matagal na ron na ganyan ang gawain nila para kumita ng pera. Kailangan na nating umalis dito. Kung hindi, baka kung ano na naman ang mangyari sa atin. Ay, ano ba talagang nangyari sa akin? Bago ka nawalan ng malay, para kang sinasapian. Nahulog ka rin sa may hagdan kaya nabangasan tuloy ang mukha mo. Okay lang, mababa lang naman yung hagdan. Bakit ka umiiyak? Huwag kang buhay na buhay pa naman ako. Kasi wala man lang ako nagagawa para protektahan kay. Kasi duwag ako. Lagi na lang akong natatalo ng takot. Naiinis na ako sa sarili ko na wala akong magawa para sa'yo. Alam mo, ang cute mo. Huwag kang maarte. Huwag ka nang umiyak. Okay lang yon. Hindi mo kailangan magpaka-superhero para sa akin. Basta kasama lang kita, okay na ako. Anong ibig mong sabihin? Tsaka na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, kailangan na nating gumanti. Liana naman umuwi na lang tayo. Alam mo, kapag may nangyari pang masama sa'yo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Jace, tumingin ka sa akin. Ha? Ayaw ko nga. Titingin ka o hahalikan kita? Ano ba kasi yun? Ang pogi mo. Akong bahala sa'yo. Halika. Agad na kinuha ni Liana ang mga gamit niya sa pambabarang. Liana, huwag mong sabihin na gagamitin mo yan. Oo, bakit? Natatakot ka na naman?
Huwag ka mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Kailangan lang natin silang turuan ng leksyon. Alam mo, hindi natin alam kung anong dahilan nila para gawin ang mga bagay na ginagawa nila sa atin. At kung may malalim na dahilan, hindi pa rin yung tama. Sisiguruhin ko na tayo ang huling biktima nila. At wala nang nagawa pa si Jace para pigilan ang kanyang kaibigan na si Liana, na noon ay isa-isa nang inilalabas ang mga gamit sa pambabarang. Matapos sindihan ang 3 kandilang itim at ilabas ang manikang kulay itim din na may mga nakatusok na kalawanging karayom at mga tinik, isa-isa niyang pinagtatanggal yon at inilagay sa isang sisidlan. Ha? Anong gagawin mo sa kanila? Liana, huwag kang papatay, ha? Bakit naman ako papatay? Kumalma ka nga. Ipaparamdam ko lang ang ginawa nila sa atin. Paglalaroan din natin sila. Para naman magtanda sila bago tayo bumalik na Maynila. Nakakaloka sila, ha? Hindi nila alam tubong si Kihor ang lola ko. Ilang sandali pa, inilapag na ni Liana ang aklat sa sahig at paisa-isang binasa ang mga kataga sa mga pahina bago umusal ng sumpa para sa matatanda. Kayo naman ang magiging sunod-sunuran. Ang bawat bulong sa aking puso't isipan ay parusang hindi nyo inaasahan. Pagsisisihan yung pananamantala nyo sa kabaitan ko. Katatakutan nyo ang sarili nyong kalokohan at mawawalan kayo ng kakayahan na malaman kung paano takasan ang inyong kasalanan. Nanakawin ko ang lakas nyo at ipapakita ko sa inyo na hindi nyo ako kaya at nagkamali kayo ng taong bibiktimahin at paglalaroan. Hindi ko babawiin ang sumpa hanggat hindi kayo nagsisisi sa mga kasalanan nyo. Malalaman ko rin kung sino ang siyang may kakayahang magpalipad hangin sa inyo. Tatanggalan ko siya ng kakayahan na maggamit pa ang kanyang karunungan. Isa-isa ko kayong paglalaroan. Tama na yan, nakakatakot ka na. Baka mamaya sapian ka na talaga. Kinakabahan na ako sa iyo eh. Ay, oo na, ito nga ililigpit na eh. Nang gabi ring yun, habang nag-uusap ang mag-asawa at nagpaplano sa mga susunod nilang hakbang, bigla na lamang napahawak sa kanyang ulo si Lolo Max. Maya-maya, tumingin sa kanyang asawa na si Lola Purita, sabay hinawakan ang mukha nito at kinurot yun na animoy ng gigigil na bata. Tara, laro tayo. Ano? Teka, siraulo ka ba? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Tatamaan ka sa akin eh. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Tatamaan ka sa akin eh. Abay, buwisit na matanda ito ah. Nababaliw ka na ba? Buwisit ka. Nababaliw ka na ba? Napakunot noon na lamang si Ali Purita na animoy napansin na wala sa sarili ang kanyang asawa. Maya-maya, pumasok yun sa kwarto at agad nang nahiga. Bumubulong-bulong habang kinakagat ang kanyang kanang hintuturo. Nag-uulyanin na ba siya? Ay, anong gagawin ko sa lintik na? Maya-maya, humiga at humihilik na yon na animoy pagod na pagod. Madaling araw nang nagising si Lolo Max na tila wala pa rin sa kanyang sarili. Itinulak pa nun sa higaan ang kanyang asawa na si Lola Purita. Alay ko! Ang balakang ko! Ha? Ay, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, ha? Magnanakaw ka? Lumayas ka dito! Anak ka ng teteng! Kagabi ka pa! Hindi na ako natutuwa sa'yo. Talaga bang wala ka sa tamang kaisipan o sinasadya mo lamang ito? Gusto mo bang hampasin kita nitong picture frame para maalala mo na ako ang asawa mo? Ano? Asawa? Hindi ako papatol sa matandang kulubot na katulad mo. Ay, kilabutan ka nga dyan sa sinasabi mo. Tumayo pa yon at tiningnan ang sarili niya sa salamin, sabay nagulat sa imahe ng matandang lalaki. Ha? Hindi ako yan. Samantala, nang mga oras na yon ay nasa labas ng kwarto ng mag-asawang matanda sina Jace at Liana na halos sumasakit na ang tiyan sa kakapigil ng kanilang pagtawa. Maya-maya
Naisipan nilang tumungo sa may veranda para magpahangin. Akalain mong ganitong adventure pang napala natin? Ay, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa dun sa matatanda. Akalain mong napaniwala nila tayo sa pagpapanggap nila? Grabe. Masaya naman, diba? Masaya ka dyan hanggat hindi pa natatapos lahat ng to. Hindi ako makakampante at magiging masaya. Huwag ka mag-alala, makakauwi tayo ng ligtas. Kinabukasan. Hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan niyo po ako. Hoy, Manang, tulungan niyo ako. Bahala ka dyan. Kahit maglupasay ka pa kakaiyak, hanggat hindi mo ako naaalala, hindi kita tutulungan, lintik ka. Ay, natatay ako. Ay, kailangan kong... Ay, anong ginagawa mo? Anak ka ng... Bakit dyan mo inilabas yan? Napakabaho! Ano ba kasi ang kinain mo't nasira yan dyan mo? Lintik ka! Kinakarma ka na ata dyan sa mga pinagagagawa mo sa mga bisita natin! Tumakbo si Lolo Max sa banyo, kaya naman lalong nagkalat ang matandang lalaki sa kanilang kwarto. Ay, Diyos mio! Anong klaseng parusa ito? Aba, kung alam ko lang na ganyang kamag-ulyanin, sana pala nilaso na kita nung bata-bata ka pa. Hindi na makalabas ng banyo si Lolo Max. Patuloy naman sa paglilinis ng kalat si Lola Purita, na dire-diretso pa rin sa pagdada. Makalipas ang ilang oras, medyo kumalma na ang pananakit ng tiyan ni Lolo Max. Nakatulala yun habang pinagmamasdan ang kanyang tiyan na tila ba nasa 5 buwang buntis. Nagdesisyon naman sila Jace at Liana na sa labas na lamang mag-almusal. Marami rin silang bitbit na pagkain nang bumalik sila sa transient house. Bilis-bilisan mo naman! Mababaliw na ako dito! Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanya. Kailangan ata natin siyang dalhin sa totoong albularyo. Lola, Lolo, magandang umaga po. Lumabas po kami. May dumadaan naman po palang tricycle sa labas. Inabot po kasi kami ng gutom kaninang madaling araw. Okay lang po ba kayo? May problema po ba? Ano po bang nangyayari kay Lolo Max? Bakit ho parang... Ay, nako! Mukhang wala siya sa kanyang sarili. Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Nakakaawa nga Kanina nakita ko na lamang siyang nagkakaganyan. Baka napaglalaruan katulad ninyo. Baka nga po. Tawagin niyo po si Lolo Badong. Baka sakaling alam niya kung anong makapagpapagaling kay Lolo Max. Ang laki ng tiyan ni Lolo Max Tsaka, bakit ho parang wala siya sa sarili? Purita! Nandito na ako! Ay, ang sakit ng tuhod ko sa paglalakad. Kanina pa kita hinihintay. Kaya palang tagal mo dahil nagawa mo pa talagang maglakad. Ganun talaga. Nagtitipid ako Walang barya kaya nilakad ko na lamang. Kung nagkataon, dahil dyan sa kakuriputan mo, darating ka na patay na yung kaibigan mo. Ho? Magkakaibigan po kayo? Ha? Sinabi ko bang ganon? Ay, mali lang ho yata ang rinig ko. Halos magkakaedaran po kasi kayo tapos kayo po ni Lolo Max. Halos magkamukha na rin po kayo. Para po kayong mag-asawa. Sandali muna, Ineng. At paiinumin ko muna ng gamot itong si Max para matigil na sa pagtatae. Ano? Paiinumin mo ng peke mong gamot ang tart ko. Ano ba naman? Kanina pa ako nadudulas. Pahamak na bibig ito Sige lang, magsinungaling pa kayo. Ikaw talaga Purita, masyado ka. Tinawag mo pa ako't inistorbo kung wala ka namang bilib na mapapagaling ko yang si Max. Walang kasing bilis at tila wala na rin sa katinuan na binuksan ni Lolo Badong ang isang bote at pinainom yon kay Lolo Max. Nakipag-agawan naman si Lola Purita na tila ba napakalakas ng itinulak si Badong.
Lalo pang nagalit ang matandang babae nang makita na nangingisay at bumubula na ang bibig ng kanyang asawa na si Lolo Max. Nagngangalit na kinuha ni Lola Purita ang isang bato at ipupukpok sana yun sa ulo ni Badong nang biglang humalakhak si Liana at napatingin ang mga yun sa dalaga. Ano? Magsisinungaling pa kayo? Hindi niyo ba nakikita na kinakarma na kayo sa mga panlolokong ginagawa ninyo? Akala niyo ba hindi ko alam? Mga sinungaling kayo, mga mapagsamantala. Ngayon, lasapin niyo ang lahat ng paghihirap namin dahil lamang sa kagustuhan niyong kumita ng pera. Hindi ko babawiin ang sumpa ko sa inyo hanggat hindi niyo pinagsisisihan ang mga kasalanan niyo. Wag! Maawa ka, iha! Maawa ka! Matanda na kami at marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Huwag mo naman kaming pahirapan. Patawad! Sana ganun lang kadaling magbigay ng kapatawaran. Ilang tao na ba nabiktima nyo? Nandito kami para magbakasyon, para gumaan ang aming pakiramdam, mag-enjoy. Anong kasalanan namin sa inyo? Wala naman, di ba? Nagtiwala kami sa inyo. Nagbabayad naman kami ng maayos. Alam nyo kahit gaano pa kalaking pera makuha nyo dahil sa panggagancho nyo, hindi kayo magiging masaya dahil tiwala ng taong sinisira nyo. Lalo ka na, Lolo Max. Alam kong ikaw ang may karunungan sa pagpapalipad hangin, kaya sumakit ang tiyan ko, nagsuka at nawala sa sarili. Kaya dapat lang yan sa'yo. Ay, tama na. Maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Magbabagong buhay na ako. Tart, tulungan mo ko. Sige na. Dahil sa matinding galit ni Liana na sinasabayan pa ng biglaang pagkulimlim, kulog at kidlat, nagsiliparan ang mga tuyong dahon, pati na rin ang upuan at mesa sa labas ng bahay na yun. Ay, naku po, Diyos ko, amang mahabagin, napakalakas niya. Anong klaseng nilalang ba siya? Nang mga sandaling yon, maging si Jace ay natakot na rin, lalo na nang makita ang pagbabago ng itsura ng kanyang kaibigan. Patuloy yon na nag-usal ng mga kahindik-hindik na salita at itinuturo ang mga matatanda na nagpapagulong-gulong at humihiyaw sa sakit. Liana, tama na! Naglakas loob na lapitan ang kaibigan, ngunit naitulak siya nun. Tumilapon at tumama sa isang bato. Doon ay unti-unting nahimasmasan si Liana at bumalik sa kanyang normal na kaisipan. Akma na niyang lalapitan si Jace nang bigla naman siyang nawalan ng malay. Agad na tumayo ang lalaki at nilapitan ang kanyang kaibigan. Kasabay ng kawalan ng malay ni Liana ay ang pagkawala ng sakit ng tiyan ng matatanda, na noon ay agad namang tumayo para saklolohan ang dalaga. Maaring hindi kinaya ng katawan niya ang paggamit niya ng itim na kapangyarihan. Pasensya na, iho. Kasalanan namin ang lahat ng ito. Patawarin niyo sana kami. Kung magrereklamo kayo laban sa amin ay tatanggapin namin dahil... Huwag niyo na po munang isipin yan. Tulungan niyo na lang po muna ako na magkamalay ang kaibigan ko. Liana, gumising ka. Naririnig mo ba ako? Sa tingin ko ay kailangan niya muna magpahinga. Kailangan natin siyang dalhin sa kwarto. Kaya mo ba siyang buhatin? Opo, susubukan ko. Ilang minuto matapos magkamalay nang hihinang nagising si Liana. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit tanging mahinang boses lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Liana, huwag mong pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka lang muna. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangang gumanti. Tingnan mo tuloy. Gusto ko lang naman silang turuan ng leksyon. Samantala, paano na lang kapag nakulong tayo? Siguradong magsusumbong ang mga yan sa pulis. Ayokong makulong. Anong gusto mong gawin natin? Tumakbo? Magtago? Tapos ano? Tutuluyan pa rin tayo ng dalagang mambabarang na yon. Nakita mo naman kung anong kaya niyang gawin. Kapag binigyan pa natin siya ng dahilan para magalit, siguradong susunod ay hindi lang bastang sakit ng tiyan at pagtatay ang dadanasin natin. Kayang-kaya niya tayong patayin. Ay, magsitigil na nga kayo.
Kesa tumakas tayo, pwede naman tayong makiusap. Alam ko na may mabubuti silang puso. Sabi niya naman, kaya niya lang ginawa yun ay dahil sa ginawa natin. Isa pa sabi niya nga, hindi niya babawiin ang sumpa kapag hindi tayo nagbago. Kaya ikaw, Badong, huwag ka nang gagawa pa ng kalokohan kung ayaw mong matodas. Ha? Ako pa ngayon? Alam niyo, kasalanan niyo itong mag-asawa eh. Kayo naman lagi ang pasimuno sa lahat ng ito. At talagang sinisisi mo pa kami. Bakit? Kami lang bang mukhang pera dito? Kami lang ba? Umayos ka. Huwag na huwag mong paiiralin yung kakitiran ng utak mo. Huwag na huwag kang gagawa ng paraan na hindi namin nalalaman dahil kapag nagkataon ay talaga namang may kalalagyan ka at hindi ka namin tutulungan. Basta, bahala kayo dyan. Kung gusto niyong makulong, bahala kayo. Abat, hoy! Saan ka pupunta? Badong, bumalik ka dito! Nagmamadaling tumungo si Lolo Badong sa kwarto ni Liana at Jace. Alam kong nagpapahinga kayo, pero gusto ko sanang makatulong. Heto, gamot ito para manumbalik ang lakas mo, iha. Sigurado ho ba kayo? Hindi po ba peke lamang at gawa-gawa niyo lamang ang gamot na yan? Hindi. Inaral ko rin ang mga yan. Ibang klase rin po talaga kayo. Gusto niyo ho akong patayin? Para iligtas ang sarili niyo? Hindi niyo man po sabihin, alam ko na may binabalak kayo masama sa akin. Umalis na kayo dito. Kung talagang mabisa at hindi lason, siguro maniniwala pa ako kung kayo mismo ang uubos ng laman ng boteng yan. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit ang kamay ko? Kusang... Hindi! Wag! Liana, wag. Lalo ka manghihina kapag ginamit mo na naman ang kapangyarihan mo. Kahit na ikamatay ko pa, kung mababawasan naman ng isa man lang na halangang kaluluwa dito sa mundo, gagawin ko. Nilagok ni Lolo Badong ang laman ng botelya at agad na bumula ang bibig noon. Siya namang pagpasok ng mag-asawang matanda. Badong, ano nangyari sa kanya? Gusto niya ho sana akong lasunin, kaya ayan. Pinili niya pa rin pong gumawa ng isa pang kasamaan kesa itama ang pagkakamali niya. Ay, Diyos ko, anong gagawin natin? Iha, alam ko na wala akong karapatan na humingi ng kapatawaran. Pero huwag mo nang hayaang mabalot ang puso mo ng galit dahil sa mga taong katulad namin. Patawarin mo na kami. Hindi kami tatakbo at maluwag sa kalooban namin na tanggapin at harapin ang mga pagkakamali namin. Bigyan mo lamang kami ng pagkakataon na mabuhay. Badong, huwag ka munang mamamatay. Iha, sige na. Patawarin mo na kami upang mapalaya mo rin ang sarili mo sa kapangyarihan ng dilim na bumabalot ngayon sa pagkatao mo. Maaari ka rin mabiktima ng kapangyarihan na ginagamit mo ngayon. Maawa kayo sa akin. Dalhin niyo ako sa ospital. Pinagtulungan namang buhatin ni na Jace, Lola Purita at Lolo Max ang noon ay nag-aagaw buhay ng matanda. Napaluhan na lamang si Liana sa kanyang nagawa. Ngunit sa mga pagkakataong yun ay hindi niya pa rin magawang tumayo sa kanyang kinahihigaan. Kayo na po ang bahala. Heto po, gamitin niyo po ang perang ito para sa kanya. Pasensya na ho kayo, hindi ko kayo masasamahan. Kailangan po ako ng kaibigan ko. Sadyang napakabuti ng puso mo, iho. Salamat. Maraming salamat. Sige na ho, mag-iingat ho kayo, bilisan niyo. Nang makapasok sa kwarto si Jace, agad niyang kinausap ang kanyang kaibigan. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan ka naman nila Lola kung bakit mo nagawa yon. Magpalakas ka na. Magdasal ka at humingi ng tawad. Gusto mo ba magsimba tayo? Paano tayo magsisimba? Tingnan mo nga ang itsura ko. Daig ko pang lantang gulay. Alam mo, tama ka. Dapat nakinig ako sa'yo. Sana mas pinili na lang nating umalis kesa nagkasakit pa ako. Naiinis kasi ako eh. Naiinis ako sa ginawa nila pero hindi ko naman pala kayang... Anong gagawin ko kapag namatay si Lolo Badong nang dahil sa akin? Hindi siya mamamatay. Alam mo, magdasal na lang muna tayo sa ngayon na maging maayos ang kalagayan niya.
huwag mo na ring sisihin ang sarili mo. Tsaka, kung hindi naman niya pinagtangkaan ang buhay mo, di sana hindi yun nangyari sa kanya. Samantala, Masyado pang malayo ang ospital dito. Hindi na aabot ang lokong yan kapag dumiretso tayo. Dalhin na lamang natin siya sa isang albularyo. Oo, mabuti pa nga at mukhang naninigas na ang panga nito. Hoy, Dong Bads, huwag ka muna mamamatay. May kasalanan pa tayong dapat pagbayaran. Ang tanga-tanga mo kasi. Ayan na napala mo tuloy. Masyado kang padalos-dalos. Sa dami na mabibiktima natin, bakit naman kasi mambabarang pa? Ay, nako! Ang karma nga naman! nang makarating sila sa bahay ng albularyo, agad naman silang pinagbuksan noon ng pinto. Nagkataon na may mga tambay sa labas ng bahay na tumulong sa kanila na buhatin si Lolo Badong. Tulong! Tulungan niyo kami! Ay, naku po, Diyos ko. Hindi ako marunong mag-embalsa mo. Bakit kayo nagdala ng patay dito? Kalando, hindi pa naman ho patay yan. Ganyan lang ho talaga ang itsura niyan. Nalason kaya... Nalason? Buhay pa nga. Teka lang at ihanda ko lang ang pinakamabisa akong gamot sa lason. Ano to, nagpatiwakal? Uminom ng lason? Mahaba hong kwento. Kung maaari sana'y gamutin niyo na muna at baka matuluyan. Kahit ho ganyan ang kaibigan namin yan ay mahal namin yung mag-asawa. Huwag niyong alalahanin tong kaibigan niyo. Mukha namang masamang damong ligaw kaya natitiyak ko na mabubuhay pa to. Matapos orasyonan ng langis, ipinainom yun ng albularyo sa matanda at inilabas nun ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ay, Jesus Mariosep, baka naman pati bitukan niya na mailuwa niya na. Ganyan po talaga, kailangan mailuwa niya lahat ng laso na nainom niya. Siya, huhuparin ang tiyan yan maya-maya. May isa pa nga ho pala kaming problema. Problema? Ano po yun? Sabihin niyo na upang malaman ko kung matutulungan ko kayo. Meron ho kasing mambabarang sa bahay namin, pero hindi ho siya masama. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan niya para kami parusahan. Pagkatapos ay nanghina siya. Pambihira. Huwag niyong sabihin na hanggang ngayon ay nanggagancho pa rin kayo. Oo, hindi namin itatanggi. Pero ang mahalaga ay napagtanto na namin ang aming pagkakamali. Ang totoo ay naaawa kami sa dalaga, kaya kung maaari sana'y sadyain niyo siya sa bahay kapag maayos ng kalagayan ni Badong. Oo siya, maaari naman na nating iuwi ang kaibigan niyo. Magiging maayos naman ang pakiramdam niya. Maya-maya lamang ay giginhawa na yan. Kapag naman hindi siya gumaling, itapon na natin pagdaan dun sa may sementeryo. Huwag naman kayong ganyan. Ayoko pang mamatay. Ay, sana naisip mo yan bago mo kinanting muli si Liana. Nang makabalik sa transient house, isinama nila ang albularyo. Nang makita ni Liana ang lalaki na may suot-suot na krus at anting-anting, ay nanginig yun sa takot. Anong gagawin niyo sa akin? Huwag mo akong lalapitan. Maawa ka. Iha, hindi ka niya sasaktan. Nandito siya para tulungan ka. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka mag-alala, wala akong gagawin masama sa'yo. Kailangan mo lang makawala sa itim na kapangyarihan. Hanggat nakatali ka riyan, hindi mo na magagawa mamuhay na malaya. Magiging lapitin ka na ng tukso ng demonyo para maghiganti sa mga tao na makakasamaan mo ng loob. Bibigyan ka niya ng maraming dahilan para magalit hanggang sa tuluyan mo ng maisangla ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ngayon, tatanungin kita, gusto mo bang kumawala sa itim na kapangyarihang bumabalot sa'yo o buong puso mo nang tinatanggap ang pagiging mambabarang mo? Ayoko po. Ayoko pang maulit pa ang mga nagawa ko sa kanila dahil sa galit ko. Ayoko na pong makasakit pa ng iba. Tulungan niyo po ako. Kung gayon, tanggapin mo ang krus na ito at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos dahil sa pakikipag-anib mo sa dilim. Magdasal ka at manikluhod upang ikay kanyang patawarin. Nanginginig ang kamay na inabot ni Liana ang krus at ipinatong yun sa kanyang dibdib.
Umuusal ng taimtim na panalangin si Liana na sinasabayan naman ng pag-oorasyon ng albularyo. Nararamdaman ng dalaga ang puwersa at init ng kanyang katawan na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Hindi mo ko kaya! Akin lang siya! Akin lang siya! Bata ka pa sa landas na ito at hindi mo pa lubusang nalalaman ang bigat ng sumpang pinasok mo, Liana. Hindi basta-bastang regalo ang itim na kapangyarihan. Ito'y isang patibong na unti-unting kakainin ng kaluluwa mo. Ngayon, sa harap ng liwanag na may kapal, pinapalaya kita sa anino ng pagiging mambabarang. Itakwil mo ang dilim, talikuran mo ang landas ng paghihiganti at pananakot. Ang tunay na lakas ay nasa kabutihan, at ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa galit at paghihiganti. Sa bisa ng dasal at ng banal na langis, hinuhugasan ko ang iyong espiritu. Sabayan mo ko, Liana. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Liana? Mahigpit na niyakap ni Jace habang hinihimas ang likod ng kanyang kaibigan. Malaya na siya sa kapangyarihang itim. Huwag mo na ulit tangkain pang gamitin yan dahil sa oras na tuluyang ka na mabihag ng dilim, mahirap nang makita pa ang liwanag pabalik. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Walang anuman. Makabawi man lamang ako sa ginawa ng mga lukulukong matatandang to. Siya, hindi na ako magtatagal at gabi na. Sana maging maligayang natitirang araw ng pananatili nyo rito sa lugar namin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na ang matatanda na naghahanda ng pagkain. Pagkatapos ay maaga rin nilang ginising sina Jace at Liana. Paano? Aalis na ba kayo? Sayang naman ang hinanda naming pagkain para sa inyo. Ha? Ano po? Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng mga nangyari ay gusto namin makabawi sa inyo. Kaya sige na, huwag na kayong tumanggi at matakot pa. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Pasensya na talaga kayo. Naiintindihan ko naman po ang lahat. Masaya po ako na naging dahilan ng pagbabago ninyo. Sige po, makikisaya po kami sa huling araw po namin dito. Wala po uwing-uwi na po kasi itong si Jay sa Maynila. Masyado po kasi akong nag-alala dito sa inyo eh. Nang makarating sa kusina, nakayuko, hiyang-hiya at tila takot na takot pa rin si Lolo Badong sa magkaibigan. Ano ba't para kang hindi nadilig ang halaman dyan, Dong Buds? Ano ka ba, makahiya? Anong makahiya? Walang hiya ka mo. Kung makawalang hiya ka naman, pare-pareho lang naman tayong tumanda sa pagiging manggagancho. Ay, Liana, hindi nyo na ba kami ipakukulong o ire-report man lamang sa mga pulis? Ano, Jace? Sa tingin mo? Ikaw, gusto mo ba? Parang gusto yatang maranasan ni Lolo na maghimas ng rehas sa kulungan eh. Ay, nako po, Diyos ko, hindi po. Kumain na lang po tayo. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kami magrereklamo. Basta huwag niyo na sanang uulitin sa iba yung ginawa niyo sa amin. Hindi naman po kasi lahat kaya kayong patawarin at mabigyan ng pagkakataon na magbago. Maiksi lang ho ang buhay sa mundo, kaya piliin niyo pong gawin kung anong tama. Ay, napakaswerte mo, Jace, kay Liana. Kung ako sa iyo ay umamin ka na, baka mabingwit pa yan ng iba. Huwag po kayo mag-alala. Babakuran ko na po para siguradong akin na. Hoy, ang yabang mo ha. Sana tanungin mo muna ako kung gusto kita. Tart, ganyan-ganyan din tayo kasweet nun, di ba? Nilalanggam sa kaswitan kahit madalas mo akong inaaway. Ay, pwede bang makahingi ng halik dyan? Naku, hindi ka na nahiya. Pero siyempre naman, pwede. Yon, isa na namang masaya at napakagandang kwento mula sa kwentong Enteng. At dahil dyan, meron po tayo uling shoutout ngayon. Simulan natin kay Catherine Salmorin. Hi po kay Erica Surposa. Kay Jane Chua from Eminem Rap Battle. Kay Terry Ferrer from UAE.
Hi po kay Lydia Lopez, kay Mary Grace David from Bahrain, kay Salve Fajardo, Marilu Umbar, Cynthia Camacho at Merlin Villesa. Hi din po kay Sikander Brethart, kay Monica Nieves, kay Christina Colot. Hi kay Christopher Almario, kay Amy Foster from UK, kay Vicky Abut, kay Lagawang Shout TV, kay Mary Grace Grefalja and family. Hello kay Alma Naong. Shout out kay Juliet Sabeliano from Tucuran, Zamboanga del Sur, kay Cecil Sabrosa, kay Didskay Pahes from Bacolod. Sa Calyon family, hi kay Awesome Baby from SG. Hi din po kay Roda Nalatan from Arayat, Pampanga. Hello sa Galedo family from Cabuyao, Laguna. Hi kay Ann Kulot, Irene, Margie at Gemma na laging nakikinig sa tahian sa Caloocan. Maraming salamat po sa inyo. Hello kay Wilma Valdez from Russia. Kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia. Kay Jing Suizo from Hong Kong. Hi kay Chloe Dia at kay Corazon Cacalda from San Mateo, Rizal. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa Kwentong Enteng.